Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyernes 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Maayong hapon Western Visayas, maayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Hunyo 24, tuig 2025. Programa nga magadulog sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta ang selebrasyon sang aton nga mga kautura? Kada June 24, selebrasyon sang kapistahan ni San Juan de Bautista. Kung may mga lugar diri sa aton, no, mugining best time nga magpaligo. Ang iban may mga pesta nga gina sa ulog. Ang iban kay sa ila barangay mismo may binasyahanay sa dalan. Pero kung wala nyo mo lang nakapurma na sang uniform mga aton nga mga kauturan nga nagalabay, kasi pwede nga ipaiway ta lang. May tagaan taman sang konsiderasyon. Pero hambalon nyo sila, pagbalik nyo tapos sang duty nyo, pwede na kamo basyahan. Kamu na, yeah, pwede no? Pwede mo na nga bahal ka sa ilan na nga maglabay ka. Ay, hindi lang ka na yung pagbasyahi, subo. Karoon lang sa hapon. Diba? Pero kung baga, lang doon may look forward ng mga kauturan, tabla dira nga kasinadya. Pero so far, do, ay pa man kita nabasa. Nagpaligo man kita, tis kita mag-duty kay na. Pero ti, ano mga mo ning kapistahan, kasi rin natin bawal ang pikot. Pero dapat considerate mo kita sa mga kauturan tanga nag-aubra, kami nagkapuruma katuyo mo yung pasyahan ka to. Kaya insindihon ta ng mga muna nga bagay. Importante man lang sa sining mga selebrasyon, no? Paglangoy sa aton nga mga kauturan, ang mga kabataan gid, make sure nga may mga tigulang nga nagaupod sa ila. Tudlay nga gasinadyan kamo dira malumos ang mga kabataan, hindi kabalo maglangoy. Pag mga kabyanan ni follow up naton, no, karon hining nakuha naton nga balita, may nasapuan nga nagapautaw-utaw dira sa bahin sang Lapos. Lalaki ini nga may scene of the crime operatives na nga nagpadulong mga kabyanan sa lugar para nga ma-check ining identity sang biktima mga kabyanan. Sako lang ang may mga nagkakasapwan, no? In the past, ang mga masapwan na may background sang may mga
previous record sa illegal nga droga, pero iniyang mga nagkakasapuan, way man sang background bala. So hibanon tayo na karon sino ang nasapuan na bangkay sa distrito sang Lapos. Kag sang Sabado mga kabyanan nagpungko na bilang bago ang Regional Director sang Police Regional Office 6 si Brigadier General Josefino Ligan. Taga Cebu mga kabyanan, PISDA. Si General Ligan. Ito makita mo man ang iyang eagerness na mag-serve sa Police Regional Office 6. Ang iyang instruction sa mga pumuluyo or sa mga pulis nato diri sa Western Visayas. Dapat isa puso gid ang pag-alagad. Ito kung ginabaton mo or gina-accept mo ang trabaho may pagpalangga, nagapati siya nga mas madamo pagid ang maubra sang aton nga mga otoridad. Mas maging efficient sila, mas maging effective pagid sa ila trabaho. Kasi ang prioridad sa bagong chief sa Philippine National Police, no, si aton nga Kasimanwa, taga Iloilo, si Brigadier or si Police General Nicolas Torre III, ang 5-minute response. Kasi dapat sa sulod sang 5 ka minuto mga kabinan, kung may tawag for police assistance, dapat maabot dayon ang aton nga mga personnel. Ito so far, no? Diri sa aton sa Western Visayas, so ay pamansang reklamo nga nabaton ang aton nga mga otoridad. Police Regional Office 6, may istasyon na nga naglapas. Bisan wala pa ni ang 5-minute response, makita naton ang madasig nga pagresponde sa aton nga mga personnel mga kabyanan. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang 61st Infantry Hunter Battalion nagpadulong mga kabyanan sa Banwasang Tubungan. Good magingkabahin sila, no? Nakigbahin sila mga kabyanan sa Retool Community Support Program for Peace and Progress sa Barangay Santo Niño, Tubungan. Ang ining convergence was designed to deliver essential government services and developmental programs to communities previously influenced by communist terrorist group. Ang inisyatibo ginbuylugan sang various national and local government stakeholders, including Mayor Roquito Taksagon sang Tubungan, Honorable Cesar Taipen sang Tubungan man, no? Ang ilang Vice Mayor si Liga ng mga Barangay, Honorable Melania Taksagon, other officials present si Ma'am Emily Tano sang Teso, RCSP Focal Person, taga DALG, mga stakeholders mga kabyanan. Ang 61st IB, no, ginapangunahan ni Captain Emmanuel Taktay, Civil Military Operations Officer. Kag may mga government agencies man nga nagbuylog mga kabyanan. Through this convergence, ang 61st IB reinforced interagency collaboration and underscored its unwavering commitment to sustain peace and inclusive development sa mga CTG-cleared barangays. So, ang purpose ni, for example, ang isa ka barangay nga ina, NPA infested sang una, kaki na-clear na sila sa presensya sang mga rebelde nga komunista, ginapadulungan ina, no? Gina-monitor ina. Ang purpose ng pag-monitor hindi para bantayan kung nagbalik ang NPA. Ang purpose ina na hindi na sila liwat ma-deceive sang mga katapo sang NPA. Kasi naibaluan nila ang gobyerno full support sa ilang mga kinahanglanon dira sa ilang lugar. Ito ang mga essential services, sila mismo ang ginakatuan sa gobyerno. Hindi maano ka pa, intra ka pa sa grupo ngati
Balaan mo ay kasang kasiguraduhan. Balaan mo nga maabot ang punto nga kung maging kwentrohan na idraya may tsansa nga mapatay ka. Para sa mga kabataan, irisgo mo ba lang imo nga futuro? Irisgo mo ba lang edukasyon? Sakripisyo mo gid ang kabuhi mo sa wala piho nga future. Nadumduman nyo na interview naton sa nagligad mga 2 weeks ago si Lieutenant Colonel Arturo Balbos Jr., ang commanding officer sa 61st IB. Ito yung napabugagin sa 61st IB nga isa ka anay rebelde nakagraduate na mga kabyan. Magana nindugan siya, nag-decide siya nga mag-surrender kag nakambagi siya nga may eskwela siya. Subong, after pila ka years, graduate na siya. Sa ano bala, no? Upod sang estudyante nga itong iyang ginikanan kag ang taga 61st IB. Kag upod gid sila no sa graduation. Muna bala no sa kada kabuhi nga matandog mo, sa kada kabuhi nga mabuligan mo. Paigit sina no ang Philippine Army mga kabyan. Kumbaga mo ni ang ginaobra sa aton nga gobyerno ugod nga mapalapit mabatyagan sa aton nga mga pumuluyo nga ang serbisyo sa gobyerno ara lang. Kami mismo ang magadulong sina sa inyo nga mga lugar. 17 minutos makalikat sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang report ni General Baclay sa giniwat nga earthquake drill sa Iloilo Provincial Capital. Nami gid no kay undi kita magsala last week nag simultaneous earthquake drill ang Civil Defense, ang NDRRMC kag sa Tigbawan to ang pilot area. Susubong ang Iloilo Provincial Capital naghiwat man sang ila earthquake drill mga kabyan. Kuha detalye sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Report. All may arasing magnitude 6.9 nga linog nga na-eksperyensyahan ang Iloilo. Ini ang senaryo sa giniwat nga earthquake drill kay nasang aga sa Iloilo Provincial Capital. Sa kabaskugon sang pagtayog, ang senaryo nga may arasing mga nag-collapse nga porsyon sang building kag may mga natrap nga tawo sa ibabaw sang panalgan. Kag nagpatigayon man sang rescue ang mga volunteer groups kag Bureau of Fire Protection kag pila ka mga personnel sang PDRRMO. So ang kinalain sang mga senaryo subong Paul compared sa nadigad nga tuig kay may ara sing mga rappelling kag may ara sing rescue nga gamit ang lugar sa rooftop sang provincial capital nga naga serving alagyan no sang mga pasyente sa ibabaw sang Kapitolyo. So level up ang ining earthquake drill kagagin pahayag ni Dr. Alfonso Baldonado among safety officer sa subong nga iyang earthquake drill sa Kapitolyo nga sa tuig 2026 mas madamo pagid ning mga senaryo ang ila sini nga paghahandaan. Ang paghiwat sang drill kabahin ini sang pagduso no sang awareness sa mga empleyado nga mangin alerto sa emerhensya kasubong sang linog. Daw sulit-sulit man kag masiling naton nga daw quarterly ini nga ginapatigayon. Pero suno kay Dr. Alfonso Baldonado sa aton sini PDRRMO, importante nga mangin regular ang refresher sa mga empleyado para kabalo sila kag mangin magsulod sa ila sining sistema ang ila sining nga paghimuon pananglit may mga kasubong nga mga insidente o kon emerhensya nga natabo. So nagserve nga temporaryo nga evacuation area ang open lot dira sa may tabok sang anay nga provincial jail naton. So dira nagtipon ang mga empleyado kay na nag-drop cover and hold halin sa Kapitolyo pagadto dira sa may kilid sang Red Cross. Kag nangin matalonsay ang iningin patigayon niya nga earthquake drill kag nagserve nga evaluator diri katapos ang Bureau of Fire Protection, DILG, OCD nga among nagpanilag kag naghatag sa mga rekomendasyon sa natapos yang drill Paul. So we hope no nga may natunaan pagid ang aton nga mga empleyado sa sining
earthquake drill. Kagti mas mas ma-train na gid sila nga wala ta man pangayo no, pero kung may linog nga matabo, hindi na magpanik kay nahibaluan na sang aton nga mga empleyado dira sa Capitol ang ilang nga himuon. Pabati naton balas ang malipot no ang kabayan sa pagpagpahayag ni Dr. Alfonso Baldonado ang safety officer kay ina sa ginhiwat yang nga earthquake drill kag kung ano pa gid ang ila plano sa maabot nga 2026. Sa truck elevator sa tani, wala dito ang elevator, and then ang akala nato hindi man magamit na because of the second aftershock. Remember na isa kita first aftershock and then may second kita aftershock. So we are trying to utilize kung ano ang mga expertise ng aton ng PDRRMO collaboration with the BFP naton. So kung makita ninyo karon ta, BFP Manaog, tapos may mga taga PDRRMO pag Manaog. Purely siguro, when we get the chance na mag-host kita sa ceremonial site in 2026, bilog na with PDRRMO na kita makapot. No? And then observe na natin, ano dito sa ating BFP, ang Philippine Coast Guard. Nabatian si Dr. Alfonso Baldonado. So may ara siya sang ginmensyon nga sa 2026 daw dako pagid nga earthquake drill ang pagapatigayono nila. First time nato nakitaan subo nga may ara gid sang aktual nga rescue halin sa kung dito magsala duara sa 5th floor naghalin kay ina. Ang katapos ang Bureau of Fire Protection nga nag-demo sang pag-rescue. Ang target diri suno kay Dr. Baldonado nga sa 2026 kay kagina tawo sang Bureau of Fire Protection na nag-execute. So sa masunod nga tuig target nila nga taga PDRRMO personnel na amo ang demonstrate sang actual nga rescue operation na Paul. Pero sa assessment nila kamusta ang naging so far, execution? Daw maayo man no ang assessment diri pero basta drill ganina daw ang sistema kag na-observe naton dira daw wala gid sang sila nga perfect score. Nga ginahatag dira kay always ginatagaan gid permi sang rooms for improvement. Kay ginasulit-sulit sang Office of the Civil Defense pero high rating na ang PDRRM okay daw kapilana na sila may mataas nga grado pero ang rooms for improvement part din na sa sistema no part gid ina sang pagka-alerto man sang PDRRM o Paul. So ang DILG ginamera man ito Red Cross OCD kag Bureau of Fire Protection nga nagahimo sa recommendation kag mga needs for improvement note ginila ini kag gina-forward sa aton sini nga PDRRMO. May na-cover kita one time lanel nga drill. Di lang kita sure kung fire drill to or earthquake drill. Mati ang nag-assess nagambal gid yang may mga nakita sa nagakadlaw eh. So dito pa lang gid sa way niyang ay ninyo pag hindi ka mo magkadlaw kay siyempre naton ini ginalantaw naton ang kahandaan eh. Hindi ka man kakadlaw sina ko nara kana sa linog o kun sa sunog. So mas importante gid yang seryosong kon sang aton nga mga kauturan nga naka-participate sa drill. Ang maayo man kagina may nakitaan kita sa Kapitolyo nga ang mga kliyente nga wala sila kabalo, wala na sila ma-inform. So ang iban sila ma-attempt na mantani sulod pero napilitan sila nga mag-dinner sa museo di Iloilo. Kag paghambal sang nagalid no na maghapa kag magduko di nagduko man sila tanan no daw kasubong sa aktual nga senaryo. Yes. Ang tabo pero wala man makalikaw kay bagot nga mayara sa mga senior citizen dito kagina nga daw hindi sila kaagwanta sa ila ilihion to nagaayo sila sa sikyo sir pwede ka sulod di daw maghihinagid ko. Hasta nga nagreklamo ang isa sa mga opisyal man sa Kapitol nga tani sa dason i-orient sila. Pero kahit hindi mo man mabasol ang mga tigulang nga simpre gina-consider man ang ila sila mga immunocompromised sila. Kag may mga basi ulihin nagabot bala nila nagabot na count sana. So sulod gid yan no. Pero gina-consider ina no. Kag daw nagahatag sang paghangop ang aton nga mga opisyal hindi man nga akigan gid yon. Yes. Wala mo na ka-experience kita Paul sa airport. National national earthquake hindi daw drill sang may eroplano nga crash may Cymex daw pareho sa India na tabo dinakikan gid ang mga katapos sa media pero part siya sang
drill gidya pero tutuod gidya nga sa wayan na ikag akigay ang natabo kay tungod nga ang every drill especially sa airport naman yun na set up seryoso gid katama ang pag-put up sang command center ang commander sang drill seryoso gid katama kag wala iya sang time agud magkadlaw-kadlaw kada Ang commander usually dapat siyang mandar kung diin dapat ang media munang dapat nga maintindihan man naintindihan naman ina pero ti siyempre kita natapos ang media siyempre gusto ta magkakuha sa first hand gid yang gakatabo so naton una kita pero as much as possible maintindihan man na sa iba naton nga mga kuturo natin may limitasyon man na. Mamayo gid kagina kay first time kita nakakita no nga may mga lubid-lubid nga ginagamit. So do ka risky gani ang amon ginang reaksyon nga nagatan-aw do risgo ini. Dako ini nga risgo kay kataas ang panalgan. Kita ko sa picture. Nga gina-execute sa aton nga makatapos ang Bureau of Fire Protection so ang safety ang mga lubid na ginagamit kapila nila ginaburambod para ma-make sure nga budlay na nga drill tuod pero ti ko nga sa floor kag mahulog ka. Araw? Delikado gid katama. Floor ni siguro. So, third, fourth. Amo na nga may safety officer gid nga kagina nga do hindi gid naton ini nakitaan sa nagdiligad kay ti puro ground kag saka-saka laman sa stairs. Pero kay na may mga kasubong nga senaryo nga do ala Spider-Man. Ang mga senaryo kay na sa sining drill. Pero damo pagid kuno sa matabo sa masunod nga mga tinuig kaysa nagdigad previously naka-mention tong taga PDRRMO nga may mga sa bintana pagid maagi kag amo sina. Nel na-interview naton last week si Director Raul Fernandez. Tingin na-encourage niya ang mga LGUs nga dapat may collapse structure equipment. Amo nang sa nakita naton basi may ara yan ang provincial government maayo kita ni ko may ara no. Para ngati mas effective pagid ang pag-respond sa aton nga mga responders. So pwede gid ko nila ma-maximize ang mga ladder ni mga home ladder ni sang Bureau of Fire Protection nga makalabot sa ibabaw nga makit-an pagid ang mga equipments no nga i-showcase ang aton sini nga mga agency sa dalagko nga mga senaryo sang earthquake drill pero depende na sa host man gina-identify sang OCD kung diin nga province ado dako gid kisa ang hosting so dira man na ginapatigayon wala kabalo kung sa diin Antique Aklan kay ti gina-determine ina sa aton sini nga Office of the Civil Defense. Nel, madamo gid ka salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo ka salamat General Baklay sa report sa giniwat nga earthquake drill sa Iloilo Provincial Capital. Basta seryosohon lang sa mga amo na nga aton nga na nakita nga dapat gidubrahon sang tanan kada drill. Seryosohon gid ang mga muni nga drill kay kun magabot sa time nga matabo ina may linog may sunog kabalo na kita sang dapat naton nga hindi sa tutuod may sunog may linog makakadlaw ka pa hindi na hindi ka buhi na daw ang ginastoryahan. Nga kabinan maghatag kita ng sandugang ang mga detalye sa sining nasapwan nga lalaki nga nagautaw-utaw dira sa Rizal Lapus Sur, Lapus. Nagasuksok ini wala siya sang ibabaw nga panapton, nagasuksok siya sang red gray nga jersey short. Nagkabaton sa tawag ang Iloilo City Police Station 8 from Barangay Kagawad Arnel Labyo. Ginaktuhan gilayon sang aton nga PNP mga kabyanan. Sang nagapangisda ining si Ricardo Hinitilio nakikita ini siya nga taw-taw nga lawas inform niya ining si Kagawad kay ara na dito man ng Soko para mag-conduct sang crime scene investigation. So ang ibaluon naton sinagaron kung ano ang kutsin-o ni ang nasapuan patay ba. 30 minutos pakaligad sa takna nga alas 2 sa hapon. Nagatag lang kita sa pila ka mga pahanom do magabalik lang ang programa Bantay Banwa.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang suwit-sit ay pang-manghang, ang suwipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritang kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritang kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na, uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, akong bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh.
Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only
only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish ay nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and...
Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, Julie! Kamusta na ang date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirit niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante din na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. 48 minutos, magkalikat sa takdang alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency, sige-sige ning pagpanakop nila no, sa mga drug personalities. Isa aton sa Western Visayas. Samtang isa ka lalaki naman, no, 28 anyos nga lalaki na kuhaan sang nakumpiska sa iya ang isa ka explosive kag bala mga kabinan. Serbihan ini siya sang duwa ka search warrant per violations of Republic Act 10591 among Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag Republic Act 9516, an act that further amends Presidential Decree number 1866 among niyang sa mga explosives mga kabyanan. Ang successful operation naging patigan sa Capiz Police Provincial Office Intelligence Unit, insuportahan sa Rojas Component City Police Station kag Provincial Explosive K9 Unit sa Capiz. Sunod kay Brigadier General Josefino D. Ligan, ang accomplishment resulta sa strong collaborative effort between the police and the community in the ongoing campaign against loose firearms. Ang suspect is currently under police custody kag pagpasakaan sa kaso ng RA 10591 kag 9516.
Ginatamyaw naton sa mayong hapon ang mga nagapamati sa aton sa Radio 585 kHz. Sa mga nagalantaw sa aton nga pagpangalagad subong. Madamo gid nga salamat. Padayon lang sa pagtutok diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Roby May Lazona nagatutok sa aton. Mga kabinan ng iban pagkit ng mga balita patpato na to sa masurod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan nato nato mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louie kay pa sa studio sa transmitter. Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay